ating series description. Partly gusto ko pong basahin para maintindihan po natin. Okay? The glory of God is much different to other glories. Narinig na natin. There are other glories that the Bible speaks of. These glories connote earthly kingdoms, man-made structures, the position and the authorities of political figures like kings, the spiritual beings with their powers, and many other kinds of glories. The biblical theme of the glory of God can be seen all throughout the Old Testament and the New Testament. The glory of God is about God's majesty, God's authority, God's splendor and radiance, God's greatness and status as the creator of the universe. There's no one in the physical and the heavenly realm that can match God even for a bit. Yahweh spoke of His glory in the Old Testament. Jesus spoke plenty of His glory and that of the Father in the New Testament. Okay. So once we get a grasp of the truth about the glory of God, there will be a drastic changes in our perspectives in life. We as people who believe will gain a godly outlook that evades human reasoning. When we as believers increase in the understanding of the glory of God, we will worship and serve God in full allegiance. Believers who get a grasp of God's glory will never fail to bring others along the same route of devotion to God. We will be caught even more by the majesty of God. And more than that, the followers of Jesus will gain a higher level of enthusiasm and excitement when the glory of God is discovered. Reverence for God comes naturally when we understand what the glory of God is about. Surely the glory of God is a biblical theme that is worth journeying into. Okay, so our title for this morning is all about Behold an Astonishing Vision of God's Glory. Masdan po natin ang kahanga-hangang pangitain ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Basahin po natin ang text, and that is from Isaiah chapter 6, verse 1 to 7. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. So there are 6 wings. And one called to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Who is me? For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Okay, may Tagalog po tayo niyan, pero later on, babalikan na lamang po natin. Let's go on to our main idea. We need a vision of God's glory that will lead us to experience His supremacy, lordship, and sovereignty. Kailangan natin ng pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos na magdadala sa atin upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan, pagiging Panginoon at soberenya. Alam niyo po, ang paksa po natin ngayon is so humbling. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos o sa ibang tao. And apart from His
enlightening grace, hindi po natin magagawa na makarating ngayon. Hindi po natin makikita si Kristo. Hindi rin po natin tatanggapin ang mga balita na ito as a good news. Amen? So, it is amazing. Nakakamangha. Nakakatuwa, nakakamangha sapagkat kinaawaan po tayo ng Diyos. Amen? Actually, this topic, the glory of God, ay kung ito man ay isang bagay, hindi natin mahawakan, hindi natin ito pwedeng bigyan ng description. It's beyond comparison, beyond definition. At kung ang pag-uusapan natin ang glory ng Panginoon, again, I tell you, nakakamangha po ito. At sapagkat tayo pong lahat ay makasalanan, hindi po karapat-dapat, nobody here is worthy sa lahat ng ating mga ginagawa. At tandaan po natin, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ang Diyos na tinanggap natin ay banal, and He is in the midst of us. And kahit na sabihin natin na hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makilala siya, para makita natin siya. Amen? And this is so humbling sapagkat hindi natin magagawang makita siya in our own capacity. Makikita lang natin si Lord, makikilala lamang natin siya ayon sa kanyang sovereignty, ayon sa kanyang kapasyahan. Amen? Are you listening? Hindi ba tayo nagpapasalamat? Are you grateful? Kasi nakaupo tayo ngayon. Marami tayong dapat na magawa, pero ang ginawa ni Lord, dinala ka ngayon. Kasi ang purpose ni Lord, anak, gusto kong makilala mo ako. Gusto kong makita mo ako ngayong araw na ito. Makita mo yung glory ko. Amen? So last Sunday, narinig na po natin, mga kapatid, yung word na see my glory. And that is a prayer. Gusto ko po ulitin yun. Ang sabi doon, ang sabi ni Jesus, yung prayer niya, Father, I want those you have given me to be with me where I am to see my glory. The glory you have given me because you love me before the creation of the world. Anong halaga? Bakit kailangan nating makita ang kaluwalhatian ng Panginoon? And there is also a similar passage sa Bible about doon sa word na seeing His glory. Sabi sa John, the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. And then sa John din, sabi doon, if you believe, you would see the glory of God. And then sa Old Testament, ano sabi ni Moses? Ang sabi ni Moses, I pray you, show me your glory. Bago po natin pag-usapan ngayong umagang ito kung paano nakita ni Isaiah ang Diyos, ang sabi niya, I saw the Lord, at kung makikita rin ba natin siya, okay? Kasi there are also passage sa Bible na si Lord ay nagpakita rin sa ibang man of God. Kani-kanino? Kay Moses, nagpakita siya ng face-to-face. Kanino pa? Kay Jacob. Ang sabi ni Jacob, I have seen God face-to-face. Okay? Nagpakita rin si Lord sa mga Israelites. Ang sabi, the Lord spoke with you face-to-face. Sino ba rito ang gusto niyang makita si Lord? Gustong makita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. So iba kasi yung gusto mo makita si Lord. Parang gusto mong sumunod kay Pastor Edwin. Okay? So, again, pag sinabing
seeing His glory, again, gusto ko balikan, glory is virtually impossible to define. Although binigyan po natin siya ng definition, again, gusto ko pong basahin po natin, God's glory is the magnificence, worth, loveliness, and grandeur of His many perfections. God communicates His glory through His creation, image bearers, providence, and redemptive acts. God's people respond by glorifying Him. God receives glory and through uniting His people to Christ, share His glory with them. So sinasabi po rito yung mga katangian, but again, this is beyond. Mahirap may paliwanag. Parang ganito lang yan eh. Yung pinag-uusapan natin ngayon is just only a tip of an iceberg. At yung glory ng Panginoon, marami pa tayong dapat malaman. Diba? Narinig natin last Sunday kung mabubuhay pa tayo ng many years from now, hindi pa talaga natin ma-comprehend or talagang magagrasp yung kabuuan ng glory ng Panginoon. But what is important, ang mahalaga po sa atin, ngayong umagang ito, maranasan natin siya at makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. So balikan po natin. So sabi ko nga po, kanina, gusto ba natin makita ang glory ng Panginoon? Gusto ba natin siya maranasan? May mga prayer po tayo. Amen? We want to see your glory. Amen? Kanina nga sa ating praise and worship, yung ating mga team, yung kanta po natin, it's all about the glory of God. Okay. Ang Diyos po ay parehong hindi nakikita at nakikita. Amen? So let me explain. Ang Diyos ay espiritu. Hindi po siya physical being. Ibig sabihin po, invisible po siya. Immortal, invisible, the only God. Hindi siya makikita with our naked physical eyes. He alone has immortality, who dwells, ang sabi po sa Timothy, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. Oo nga, nakita po ni Isaiah ang Panginoon, okay, pati sina Moses, and even Jacob. Pero kung pag-uusapan po natin yung fullness of the glory of God, wala ni isa mang tao ang makakakita nun. Amen. Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Because His greatness is unsearchable. Hindi natin siya lubos na makikita. At kung makita man natin, bahagi lamang ng kanyang pagka-Diyos. Iyon po ay hindi dahil sa kakayanan po natin or ability po natin to see God. Iyon ay dahil sa pinili niya in His sovereign will to show Himself. Nakikinig po ba tayo? So ibig sabihin, ipapakita lang ni Lord yung kanyang sarili ayon sa kanyang kapasyahan, sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, we are so thankful this morning kasi naranasan natin siya. We experience His glory, amen? Yung loveliness, yung magnificence, yung worthiness ng ating Panginoon. Amen? Hello? Kaya nga every time na i-contemplate natin yung glory ni Lord, hindi lamang siguro itong pagkakataon na ito, mas lalo natin siyang hangaan. Kundi, mas habang kino-contemplate mo, habang minemeditate mo yung loveliness ng Panginoon, kahit nasa ang lugar ka. Amen? Kahit nasa bahay ka, kahit na ano ang ginagawa mo. Because God
is communicating His glory to us. Kahit na may problema ka, huwag mo sabihin na hindi mo maramdaman si Lord. Hindi mo makita yung pagkilos niya. Hindi mo makita yung galaw ng Panginoon, yung paraan niya. No, God is continually communicating His glory. Kahit na ikaw ay may problema, may pagsubok ka, the glory of God is in you. Nasa atin. Amen. Are you listening, mga kapatid? So God is totally sovereign, mga kapatid. At tayo naman po ay totally dependent sa Kanya para makita yung gusto po niyang ipakita sa atin. Okay, balikan po natin. We need the vision of seeing the glory of God. Amen. Kaya nga, behold, masdan natin. Huwag tayong malilingat. Kailangan nating tingnan mabuti ang Diyos. Why? Kasi ang natural tendency po natin is tingnan lagi natin yung sarili natin. Di ba? Meron po tayong tinatawag na self-absorption. Ano yun? Sobrang atensyon natin sa ating mga sarili. Di ba? Pupunta tayo sa simbahan, halos maubos na yung oras natin sa harapan ng salamin. Di ba? Halos lahat ng damit mo doon sa wardrobe mo, hindi mo alam kung ano susuotin mo, nakapagsuot ka na, and then huhubarin mo ulit, another na naman, damit pa lang yan, wala pa yung pants, wala pa yung shoes mo, wala pa yung mga makeup mo. Di ba? Ibig ko sabihin, itong mga bagay na ito yung sinasabi natin, we are so so self-centered. Pastor, natural naman. Siyempre, kailangan naman natin maging maayos, di ba? Kahit paano, kailangan maayos din yung damit natin. Tama naman yon. Pero sinasabi sa atin dito na ang tendency po natin, lagi nating tinitingnan yung sarili natin. Kahit nandito sa church, masyado tayong self-conscious. Titingin tayo sa ating mga relo, tagal na naman ito na naman si pastor, sigurado nga abutin na naman to ng 12:00, wala pa sa kalahati. Aabutin na naman tayo. Naku, magmi-meeting pa, pastor. Naku, kailangang madaliin, di ba? O, di ba? Example lang naman. Alam ko yung mga nasa isip nyo eh. Ako pa. Di ba? So, nandito tayo, pero ang daming samot-saring mga pumapasok sa isip natin. Naku, may lakad pa ako mamaya, di ba? May date pa ako, imimit ko pa yung jowa ko, di ba? Kakain pa kaming family, di ba? Marami pa akong gagawin sa bahay. Hello? Nandito ka sa simbahan. Nandito ka, and this time, hindi para sa iyo to, para kay Lord. Di ba? Huwag ka rin maging conscious sa katabi mo. Ano ba itong katabi ko? Parang hindi ko na matake. Di ba? Ang gulo-gulo, lagi na lang ako dinadaldalan, di ba? So nandito ka, sinasabi niya natin ito because ang trabaho mo, speaking of the glory of God, is to fix your eyes, you involve yourselves, amen? Salip na tingnan mo yung ibang bagay, tumingin ka kay Lord. Nakikita niyo ako rito, nangangaral ng salita ng Diyos. I am not saying na I am not perfect. Marami din akong mga imperfection. But again, as you see me, as you listen to me, you see the glory of God. Tingnan ninyo yung galing ni Lord, yung magnificent ni Lord, yung majestic ni Lord. Amen? You see, you need those spiritual eyes, yung ganong vision, para makita natin yung glory ni Lord. Kasi without those eyes, ang lagi mong makikita ay puro kapalpakan. Puro mga mali. Yan na naman si pastor. O, di ba? Aabutin na naman niya ng 1.5 oras.
Di ba? Nagugutom na ako, pastor. Ang tagal mong mag-preach. Pastor, masyado mo naman dinidiin yung sarili mo. Nag-repent naman na kami. Oo, di ba? Hindi na po ganyan, pastor. Ayan. Pero meron ka pa ring timer, pastor. 16 minutes ka na lang. Okay, sige, let's continue. Ano ba yung nangyari kay Isaiah? Konting ano lang. Ang problema po kasi ganito. Ang problema po ng Judah, hindi nila talaga kinilala kung sino ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa Isaiah chapter 1, ang sabi ng Diyos, Israel does not know my people do not understand. At dahil doon, itinakwil po nila, nilait nila, at tinalikuran po nila ang Diyos. Kaya bago ipakilala po ni Prophet Isaiah ang Diyos sa mga makasalanang Judah, before he can speak about the holiness of God, kailangan muna niyang magkaroon ng personal encounter kay Yahweh. Hello, nakikinig po ba tayo? At yun po yung isinalaysay sa chapter 6. At sabi nga po dito na etong si Uzziah na tinawag din pong Azariah, siya po ay isang good king. Nagsimula po siyang maghari ng batang-bata pa, 16 years old, at tumagal ng 52 years. So sa simula po, meron po siyang banal na takot, meron po siyang magandang relasyon sa ating Panginoon, pero bandang huli, naging mayabang siya. Daddy Dan. He is a good king, but later on, naging mayabang siya, naging unfaithful siya, pumasok po siya sa templo para magsunog ng insenso. Okay? Samantalang hindi naman po siya pare. Kaya po siya pinagalitan, ikinagalit ito, at nagalit sa kanya si Lord. Ano ang nangyari kay Uzziah? Sino nakakaalam? Ano ang nangyari sa kanya? Nagkaroon po siya ng ketong or skin disease hanggang siya po ay namatay. Kaya nakita po ni Isaiah na yung throne ay empty. Pero hindi niya nakita yung emptiness, but instead nakita niya si Yahweh seated on the throne. Amen? So, sinasabi po sa atin dito, mga kapatid, nung makita ni Isaiah yung ganitong senaryo, nung siya po ay tinawag, doon nagpakilala sa kanya ang Panginoon. At ganun din siya magpapakilala sa atin ngayong umagang ito. Kasi meron lang tayong limited understanding about God. Amen? At ang gusto ng Panginoon, sabi nga po, I remember that isa sa mga my favorite verse in Psalm 27, is that, or Psalm 34, one thing I desire of the Lord. 27, one thing I desire, okay, to seek, to gaze His beauty. Diba? Sinasabi rito, mga kapatid, na as long as we keep on seeing the glory of God, tingnan natin yung ganda niya. At yung ganda ng Panginoon is it's more than just a diamond. Alam niyo yung diamond, di ba? Marami siyang, ano ba tawag? Facade. Okay, thank you for the correction, Ate Annalyn. Facet ang sasabihin ko sana eh. Facet or facade? Facade. Facet. Parang ginugulo niyo akong dalawa. Facet, okay. So marami siyang mga sides. So when we see God, hindi mo lang siya titingnan as your Lord, as your Savior, and today, kilalanin natin siya. Ano ang nakita ni Isaiah, and we have here the seventh truth about who God is. Madali lamang po ito. Amen? Pero mas magandang
makilala natin siya ng mabuti. Unang-una, nakita ni Isaiah, okay, having that vision of seeing the glory of God. Nakita niya si God as the sovereign one based on Isaiah. Okay? Ano ang ibig sabihin po nun? The sovereignty of God is the fact that He is the Lord over creation. As sovereign, He exercises His rule, and this rule is exercised through God's authority as King. His control over all things, and His presence with His covenantal people and throughout His creation. Ang sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon. Alam niyo yung Panginoon doon, kung mababasa natin sa ibang translation, is Yahweh, pero in Hebrew, ang translation niya ay Adonai. Okay? Adonai. And Adonai means Lord. Ibig sabihin po nito, someone with power and authority. Someone who rules. That is Adonai. So nung makita ni Isaiah, bakante na yung throne, literally nakita niya, nagpakilala si Lord as the sovereign one. Siya mismo yung nagahari. Amen. He control over all things. Lahat kontrolado ng Panginoon. So kung kontrolado ng Panginoon, there's nothing to worry, nothing to fear. Amen. Wow, ganun ka pala, Lord. Parang ganito lang yan eh. Pag nakita mo yung president, sino ba rito ang nakakita na sa ating president? Kay BBM, di ba? Maliban na lamang kung ibang party ka. Kay BBM, di ba? So, alam mo, pag nakita mo yung president natin, talagang ahangaan mo eh, di ba? Kahit na sabihin mo na or meron kang ibang alam sa kanya. Pero since he is the president of our country, pag nakita mo siya ng face-to-face, hahangaan mo siya. Di ba? May starstruck ka, di ba? Lalong-lalo na kapag nag-usap na kayong dalawa. So ibig sabihin, nung makita ni Isaiah na yung throne, nakita niya si God as the sovereign one, di ba? Ano yung naging response ni Isaiah? Sinabi ba niya, mapalad ako? Mapalad ako at nakita ko si Lord. Hindi. Anong sabi niya? Kawawa ako. Pastor, bakit ganun? Ba't sinabi niyang kawawa ako? Kasi sabi ko nga sa inyo, this topic, the glory of God, is so humbling. Talagang masasabi mo sa sarili mo na sino ba tayo para magpakilala sa atin? Ang Diyos. Amen. There is a song, ang sabi doon, who am I? We're mindful of. Ibig sabihin, sino ba tayo para magpakilala si Lord? Kumbaga sa buhangin ng karagatan, isang tuldok lang tayo. Pero binigyan tayo ni Lord ng pagkakataong makita siya. Maramdaman natin siya. Sa dinami-dami ng kanyang ginawa sa buong kalawakan, maraming mga planeta, maraming mga galaxy, the vastness of the universe, the God of creation, pinili niya ang earth. Pinili kanya, Ate Evelyn, binigyan kanya ng oras. Amen? Binigyan niya tayo ng panahon. Ganoon ka-sovereign si Lord. Binigyan niya tayo ng time. Time para mag-fellowship. Sa totoo lang, even yung time, hindi natin ito pag-aari. Pag-aari ni Lord ito. Kaya hindi mo pwede sabihin, Lord, next time na lang. Marami pa naman time eh. Paano kung sabihin sa'yo ni Lord, anak, tapos na yung time mo dito sa mundo. Time is up. Game over. Di ba? Pangalawa, God is the reigning King.
Okay? God is the King of the ages, the one with absolute authority for eternity who never changes. Christ is our King, reigning in our hearts, and we live under His kingship. Pag sinabing reigning King, okay, merong trono. Siyempre may king, di ba? At kapag may king, alangan naman uupo yan sa lapag. Di ba? Alangan naman higaya. Siyempre once na may king, may may trono. Meron siyang trono. A picture of his position as a king. So ang trono, mga kapatid, ay tumutukoy sa kanyang karapatan na maghari sa mundo. Hindi natin binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mamahala sa ating mga buhay. Hindi, nasa Kanya na iyon sa ayaw at sa gusto natin. Isang napakalaking pribileyo, mga kapatid, na maghari sa atin ang Diyos. Amen? Tinanggap natin siya, pinapasok natin siya sa buhay natin, pinaupo natin siya sa ating puso. Amen? Bilang hari ng ating buhay. Pinili niya tayo, mga kapatid. So, mahirap kapag tayo po ay nagre-rebelde. Mahirap kapag tayo po ay nagkakasala. Sapagkat tandaan po natin, ang nakaupo na po sa ating puso ay walang iba kundi ang Diyos. At kapag tayo ay nakakagawa ng hindi tama, nabibigyan po natin siya ng kapigatian, nabibigyan natin siya ng kalungkutan. Amen? Panatilihin po natin siya sa ating puso. Pangatlo, God is all powerful. Declaring the end from the beginning, ang sabi sa Isaiah 46, verse 10, and from the ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish my purpose. Pag sinabing God is all-powerful, it means omnipotent. Ibig sabihin po nito, magagawa po niya ang lahat ng gusto po niyang gawin. Walang makakapigil sa kanyang balak, walang makakapigil sa kanyang plano. Kahit na anong gawin ng tao, ang sabi nga, no one can successfully thwart His rule. No one can even successfully dethrone God and replace Him. Sapagkat siya po ay makapangyarihan, ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan, ang siyang masusunod. Amen. And we need to see God. Kailangang makita natin siya as an omnipotent God. Makita natin siya that nothing is impossible to God. Amen ba, Ate Jed? Kahit mahirap, amen? Kahit na matagal ka nang naghintay, matagal ka nang nananalangin, tandaan natin, may itinakdang magandang panahon ang Diyos para sa iyo at ang panahon na ito ay magaganap sa kanyang oras. He makes what? All things beautiful. Tingnan mo yung katabi mo. Beautiful ba yung katabi mo? Amen? In His time. The next is number 4, God is immensely majestic. Majesty brings together both greatness and goodness, both strength and beauty. So majesty is not only a fitting term for mountain majesties, but a particularly appropriate descriptor of God, who is above all, the majestic one. So pag sinabing immensely majestic, napakadakila, napakaganda, napakagaling ng Panginoon. Nakita ni Isaiah na puno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Nakita ni Isaiah yung ganda ng kasuotan ng Diyos. Amen. And this is a word of encouragement para sa ating lahat.
kahit hindi maganda yung nakikita mo sa buhay mo, amen? Lagi mong palitan mo ito at tingnan mo yung ganda ng gagawin ni Lord sa nangyayari sa buhay mo. Amen. Kasi yung nararamdaman mong hindi maganda, yung nakikita mong hindi maganda, panandalian lang yan. Pero yung loveliness, yung galing ni Lord, tuloy-tuloy yan. Kasi siya ay Diyos. Walang katapusan siya. Amen. Kahit mahirap, magaling pa rin si Lord. Amen. Kahit na may mga balitang hindi maganda, siya pa rin ay, of course, immensely majestic. May purpose. May plano ang Panginoon. Amen. At yan yung magandang bagay na lagi nating iisipin. Kahit mahirap yung pinagdadaanan mo, kapatid. Amen. Tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kahit mahirap ang buhay, magaling pa rin ang Panginoon. Amen? Number 5, God is reverential. Reverence is profound respect and love. Ito yung isang nakita ni Isaiah. Okay? Nakita ni Isaiah seeing God, ang sabi dito, God is reverential. Reverence is profound respect and love. When you have a reverent attitude toward God, you honor Him. You express your gratitude to Him and obey His commandment. Hello, nakikinig po ba tayo? So dahil ang Diyos ay makapangyarihan, sinasabi po rito, because of the God's awesome power and majesty, He is deserving of the highest level of reverence. Alam nyo, hindi lang po tayo aware. Mabuti nang makita natin ito at this must be an eye-opener to all of us. Every time we worship God, amen. Because God deserves the highest honor, the highest praise. Pagdating mo talaga dito, you give your full attention to God. Hindi na yung kung kanino pa man. Amen? Pagdating dito, hanggat maaari, time to worship God, iwasan na po natin yung magtsikahan, iwasan na po natin kung ano pa yung gagawin natin. It's time for us to face God. Amen? Magpuri ka sa Panginoon. Kung ano yung sinasabi sa ni Lord, pag sinabi, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon, hindi na kailangang utusan. Kasi ito ay innate bilang anak ng Diyos. At dahil ang Diyos ay worthy of our respect, sambay natin siya ng buong puso. Forget everything. Drop everything. Iwanan mo lahat ng bagay. Pumunta ka, dumako ka, mag-alay ka, magbigay ka ng buong pagsamba mo sa Panginoon. Because He deserved to be praised. Number 6. God is holy. Holy, holy is the Lord of hosts. Papansinin po ninyo, 3 times na binanggit. So there is an intense. Banal ang Diyos. Amen? Nakita ng Panginoon. Ano ang kanyang kabanalan? Ito ang kanyang walang katumbas na halaga. Ang kanyang kabanalan ay ang kanyang natatanging banal na kahalagahan na dahil wala siyang katulad, ay wala ring hanggan ng halaga. Ito ang nagsasabi kung sino siya at anong ginagawa niya at wala ng iba. Ang kanyang kabanalan ang tumutukoy kung sino siya bilang Diyos, wala ng iba ngayon at sa hinaharap. Amen? So, sinasabi sa atin dito na yung kabanalan ng Diyos ay walang katulad, walang halaga. 'Di ba? Sino ba tayo para tumayo dito? Sabi nga sa kanta, we are standing on a holy ground. Amen? Not literally, but God is saying, He is holy. Every time na tayo ay nasa presensya ng Diyos, amen. Lahat ng sinasakop ng kanyang presensya is a holy ground.
walang katulad. Amen? Walang halaga. And lastly, number 7, God is glorious. The whole earth is full of His glory. Amen? Nakikita po natin yung kalwalatian ng ating Panginoon, yung kanyang kaningningan. So nilikha po niya tayo, mga kapatid, tayo bilang tao para maipakita po niya yung kanyang glory. Now, 2 things before we end. What will it mean when we begin to see the glory of God? Number 1, when we see the glory of God, we will be moved to wholehearted worship. Amen? Pag nakita mo si Lord as the sovereign one, as the majestic one, as the holy one, wow, as a glorious one, we will move to a wholehearted worship. Diba, Lord? Talagang hahangaan mo siya. Ang galing mo talaga, Panginoon. Kulang itong time na ito, kulang itong oras na ito. Kahit na mag-overtime kami. Huwag naman, Pastor. Kahit na mag-overtime kami, once you see the glory of God, you will move to a wholehearted worship. Hindi lamang dito, kahit pag-alis mo, kahit nasa ibang lugar ka, kahit nasa bahay ka, ibibigay mo yung full devotion, your full worship, buong buo. Amen. Ayaw ni Lord ng half-hearted. Alam ni Lord, every time we worship Him, alam ni Lord, basta ni Lord yung puso natin. Amen? So once we grasp, we understand, at we value of the glory of God, wow, diba? Wala nang time para magpapetik-petik. Ang sarap magpuri kay Lord. Amen? Hindi nakakapagod. Amen? Kahit na maghapon tayo, mamaya nasa Metro South, okay, nasa Las Piñas, and then sa gabi, meron pang San Pedro. Oh, praise the Lord. Amen ba, Pastor Jean? Mamaya, nasa Montalban yan, si Pastor, di ba? Tapos sa gabi, nasa Antipolo. Nasa bahay na, di ba? Di ba? And then, pangalawa, dalawa lamang po ito. What will it mean when we begin to see the glory of God? The second is, when God's glory grips us, we will respond with wholehearted, what? Obedience. Diba? Now, ano ang ibig sabihin ng wholehearted obedience? What it will look like, there will be, a new respect for God's name, a new zeal to please Him, a new love for God's people, a new desire for God's word, a new hatred for sin, a new humility, a new desire to serve the Lord, a new heart on generosity, a new joy in worship, a new zeal for prayer, a new desire to tell others about the Lord, and a new reverence for life itself. That what it looks like pag sinabing wholehearted. Once the glory of God grips you, pag ito ay talagang nasa iyo, ito ang magiging kinalalabasan, Kuya Boyet. Amen. Ilan pa lamang yan, hindi pa yan, marami pa. Sabihin mo sa katabi mo, marami pa yan. Amen? Now, in conclusion, God displays His glory in front of us. Hello, are you listening? May we have the eyes to perceive His greatness, His beauty, and the perfection of His being, and strive to live up to what we already are in Christ Jesus. Sa Tagalog, meron ba tayo niyan? Parang nasanay na rin akong Tagalogin yung conclusion natin.
ipinakikita, dito ako nabubulol. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa harap natin. Naway magkaroon tayo ng mga mata upang makita ang kanyang kadakilaan, kagandahan at pagiging perpekto sa kanyang pagkatao at magsikap na mamuhay ayon sa na tayo tayo kay Kristo. Amen? Hello? Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? So, what an exciting and again, a humbling to share with you about the glory of God. This is so humbling. Nasa gitna natin, nasa harapan natin ang glory ng Panginoon. The glory of God is so huge. It's beyond description, it's beyond definition. But again, habang pinag-uusapan natin ito, mas lalo pa natin siyang ma-appreciate, mas lalong ma-enjoy, and let the glory of God embrace us. Amen? Talagang lagi natin siyang hahangaan. So God bless you all mga kapatid, at kung ako man ay sumobra sa oras, praise the Lord. Salamat pa rin sa Panginoon, sapagkat ang mensahe ni Lord na ito ay para sa ating lahat. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. And we really appreciate, Panginoon, yung